Hello guys! Magandang araw! Tara! Recess na! Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Ang ating food for the soul ay mababasa natin sa Luke chapter 2 verse 49. And he said unto them, How is it that ye sought me? Wis ye not that I must be about my Father's business? Alone. Young people, remember one of the remarkable story in the Bible about when Jesus and his family went to Jerusalem for the feast of Passover. Sa panahong ito ay bata pa si Jesus. He was 12 years old. So malapit na rin siyang maging kabataan. Hanggang matapos ang feast at nag-uwian na ang lahat. Pero, amazing experience happened. Ano to? Halos buong araw na naglalakbay ang family ni Jesus bago nila napansin na hindi nila kasama si Jesus. Diba? Paano nangyari yon? Nasaan nga ba si Jesus? Jesus running, walking, and talking to people around the big city of Jerusalem by himself. Mag-isa. No? Mag-isa siya na naglalakad at nakikipag-usap sa mga tao by himself. At dito, natagpuan nila Mary and Joseph si Jesus. Saan? Sa temple. Jesus was in the temple asking the teachers about God. Minsan may mga kabataan na ang pakiramdam nila napapabayaan sila o napabayaan sila ng parents nila. Hindi sila napapansin ng mga taong inaasahan nilang makaka-appreciate sa kanila. Diba may mga ganyang damdamin ng mga kabataan na feeling nila wala na silang role, wala silang silbi, or nalulungkot sila sa situation nila sa family or sa mga barkada. Kung may mga ganito kayong damdamin, that is your opportunity. That is your time to come to Jesus. That is your time to come to Jesus alone. That is your time to talk to Jesus in prayer alone. That is your time to meditate God's word alone, and that is your time to learn more about God alone. Ang time ay tulad ng pera. Kailangan mong i-invest sa tama. Pero ang pera, kapag naubos na, pwede ka ulit magkaroon. Pwedeng bumalik sa'yo kapag naubos na. Pero, ang time, pag lumipas na, hindi na maibabalik pa. Yan ang desire ni Jesus. To be in His Father's house. How about you, young people? How is your relationship with Jesus? How is your time investment with Jesus? Longing din ba kayo na madama ang puso ng ating Panginoon? When you feel alone, you are not alone. Because Jesus is with you. You are not alone as you yearn to be in our God. To be in our God's presence. To be in God's perfect time. You are not alone as you are in our Father's house. Diba? Napakagandang panahon. Kaya huwag niyo iisipin na mag-isa kayo dahil kasama niyo ang Panginoon. Take that opportunity to be in our Father's presence. Let's pray. Thank you, Jesus, for everything that you have done. Thank you for your time. Thank you for your presence. Thank you for your greatness. Thank you for goodness, aming Panginoon. Lalo po sa mga kabataang ito. Pagpalain mo ang kanilang buhay. Kung sila ay dumaraan sa panahong ito na nalulungkot sila, naghahanap sila ng kasagutan, may mga desire sila na mga pangarap nila,
let your will be done sa kanilang mga buhay. Kaya't pagpalain mo ang mga kabataang ito ng inyong pag-ibig, ng inyong yakap, ng inyong comfort, ng inyong joy, Panginoon. At sa araw-araw, lagi nilang i-take yung opportunity to be with you, to be in your presence. At nawa ay mapuno sila ng pag-asa sa kanilang mga buhay. Magtagumpay ka po, aming kaibigang Jesus, aming Panginoon, na nawa ang mga kabataang ito ay magtagumpay sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga responsibilities, at lagi niyo pong i-empower ang kanilang pananampalataya. At lagi nilang naisin na makalapit sa inyo, makapag-worship sa inyo, to meditate your word, to pray sa inyong kaluwalhatian. Kaya't maraming pong salamat. Continue to bless these young people. Make their lives a blessing to everyone. Kaya't sa inyo kami nagtitiwala at ipinagkakatiwala ang mga kabataang ito. And this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Young people, nawa ay naging blessing sa inyo ang devotion natin ngayon. At sama-sama tayo tuwing Friday ng hapon na mag-recess. God bless everyone.